Happy Easter pa rin sa lahat ng maginoong magmamanok. Alam niyo, ang pag-aalaga natin dito sa mga passion natin na manok ay parang may kinalaman din sa Easter. Pagkatapos ng Biyernes Santo, may Easter Sunday. So, kung may mga problema tayo at binigyan natin ng solusyon, yung Biyernes Santo muna yan, magiging Easter pag maganda ang resulta ng solusyon na ating ginawa. Ganun pa man, paalala ulit, mainit ang panahon, apektado ang performance ng ating mamanok mula itlog hanggang sa bungan dahil sa heat stress. Mukhang maraming nag-off-season breeding. Kasi base dito sa feedback natin sa social media, marami pa rin katanungan tungkol sa breeding, sa itlog, at related issues. Tunghayan natin ang mga issue nito. Halimbawa, may pagkahalintulad na katanungan si Rex Dua at si Leo 66 Game Bird. Kay Rex, ang tanong niya ganito: Dok, anong gamot sakit inahin pag mag-itlog may halo malambot ang itlog? Ayaw tumigas. Malnutrition ba o may sakit ang kanyang reproductive organs? From Tandag City, Surigao del Sur, Mindanao. Yung kay Leo 66 Game Bird, Doc Hill, nagka-problema ko sa isa kong inahing manok kasi yung itlog niya walang shell o kabhang sa salitang Bisaya. Ano dapat kong ibigay na bitamina o gawin para balik normal kanyang itlog? Naka-butter cage po siya ngayon. Sana matulungan niyo po ako. Solid follower from Iligan. Salamat and God bless. Itong si Rex at si Leo ay parehong taga Mindanao. Ang concern ng dalawa nating kaibigan ay parehong shell issues. Malambot ang shell ng itlog or walang shell. Maraming kadahilanan nito. Yung binabanggit dito na malnutrition pwedeng mangyari pag kulang sa vitamin D at kulang sa calcium and phosphorus. Dahil yung vitamin D ay kailangan para ma-absorb yung calcium and phosphorus. Pag mainit ang panahon, kailangan din ng extra vitamin C. Ang vitamin C ay kayang i-produce ng manok. Pero pag may heat stress, kukulangin yung supply. At yung vitamin C na yan, kailangan doon sa kulapot ng itlog. Yung shell matrix na natawag. Para madeposito ang calcium and phosphorus, kailangan yung tulong ng vitamin C. So, from the nutrition side, kailangan mo vitamin A, vitamin C, balansyadong calcium and phosphorus. At syempre, yung basic na amino acids and energy para kumpleto ang nutrition para mabuo ang shell na yan. Dito sa kaibigan nating taga Mindanao, binabanggit, may sakit ba yung reproductive organs? Pwedeng mangyari yan. Karaniwan na tumatama sa ating mga manok panlaban, pag sila ay malambot ang shell, ay yung ND at yung IV. Ito yung Newcastle disease o yung peste at yung isa yung infectious bronchitis dahil apektado ang kanilang reproductive organs kaya nagkakaroon ng mga malalambot na shell. So anong remedyo? Yan ay pagbabakuna. Kailangan bakunahan nyo habang sila ay sisiw pa, yung mainahin na yan, para hindi magkaroon ng false layers. Dahil pag nasira ang kanilang reproductive organ nung sila ay bata pa, dadalhin nila yan hanggang pagtanda. Kung yan naman ay normal sila hanggang mangitlog, pero nagkataon na may dumaan na peste o may dumaan na infectious bronchitis, maapektuhan yung mga layers na yan. So, kailangan magbakuna kayo every 2 to 4 months, depende sa sitwasyon sa inyong mga lugar. Kung bihirang tumama ang peste o kaya IB, pwedeng every 3 to 4 months, pero kung madalas tumama ang ND-IB sa lugar nyo, dahil maraming mga layers dyan, then pwedeng magbakuna every 2 months ng ND plus IB para hindi maapektuhan yung mga pullets and hens nang sa ganon, hindi magkaroon ng problema sa mga shell ng itlog o yung pangingitlog mismo. Ito naman kay Brad RD44. Good day po, Doc. Nakaka-apekto ba sa pag-itlog ng manok during breeding season kapag nagpurga ka ng hen sa gitna ng kanilang pangingitlog? Salamat po. Okay, Brad, ganito. Mas mainam kasama sa priming ang pagpupurga bago breeding season. Para pag nangingitlog na sila,
hindi na sila may stress. Natural, pag nagpurga ka sa kalagitnaan ng breeding season, may stress yan. Titigil sa pangingitlog yan ng mga 2-3 araw. Yung iba bumabalik ka agad. Yung iba talagang kusang tumitigil pag sila ay napurga. Kaya ang solusyon, magpurga bago breeding season at pagkatapos ng breeding season. Or, pag sila ay napahinga at hindi pa nangingitlog, yun ang panahon na pupurgahin mo sila pero hindi sa kalagitnaan ng laying season. Ito naman kay Low Station, Texas. Kapag ba winning po ba ama niya, tas anak niya, magiging winning line din ba pag nagkaanak na rin? Ganito yun, kaibigan. In general, pwedeng sumunod sa linyada na nagpapanalo, but not necessarily. Kasi halimbawa, winning line ka, nakalaban mo, winning line din. Natural, meron doon matatalo. May mga manok na laging may katapat. Kahit gano'ng kagaling, may katapat na pwede siyang matalo. Ang sinasabi lang natin dito ay kung solid ang genetic line mo at maganda ang performance na lumalabas sa mga linyada mo na yan, mas mataas ang percentage mong manalo. Kaysa yung halimbawa, chapsoy yung breeding mo, di mo masundan kung ano yung performance, mas mahirap doon. Ang pagbibreed walang kasiguraduhan dahil ang panalo maraming mga dahilan kung bakit nananalo at natatalo ang isang manok. Very solid nga na foundation ang bloodline, yung winning line na sinasabi mo. Pero kung minsan malaking bagay ang nutrisyon, malaking bagay ang paghahanda, malaking bagay ang pagpo-pointing, malaking bagay din ang pagtatari. So, maraming mga factors para manalo ang manok. Pero tama ka, mas maganda na solid ang genetic line mo para mas mataas ang percentage ng panalo mo. Meron din tayong mga management issues. Halimbawa ito kay Super Gulls. Doc, pwede ba paliguan mga inahin na nangingitlog? From the viewpoint of management, mas mainam na during priming sa breeding, doon muna sila paliguan. Kasi oras na sila ay nangingitlog at pinaliguan mo sa kalagitnaan, baka tumigil sa pangingitlog dahil na-stress yan. Mas mainam pa, sa isang season ng pangingitlog, pag siya ay tumigil at naging broody, yung parang gustong magdimlim, doon mo paliguan, pakawalan mo sa range, sandali lang mangingitlog ulit. Huwag sa kalagitnaan ng pangingitlog. Ito naman kay Jade. Ang tanong niya, kahit lugon, pwede ba i-fasting? Gets ko na ito. Maraming mga farms kasi, usually pag Sunday ay karaniwan, may laban kung minsan, late umuwi. Kaya ginagawa na lang nila ay hapon ng Sunday, hindi na sila magpapakain. Fasting yon. In general, pwede pa rin naman kung yun ang sistema mo sa farm. Pero pag tagluon, ang manok na naglulugon, kailangan niya ng maraming protina para mabilis bumalik yung mga balahibo niya. So, as a rule of thumb, mas mainam na pagtaglugon, lalo na pag heavy bolt, huwag mo i-fasting. Pakainin mo ng feeds na mataas ang protina para shorter yung molting period at makarecover kagad. Ito naman kay Jumar Arano 2991. Essentially, management issue itong kanyang concern. Good day, Doc. Ask ko lang po ano yung kadalasang practice nyo aside sa pagbabakuna. Ano yung mga preventive maintenance schedule ng pagbibigay ng vitamins, antibiotics, at purga mula day old hanggang may cord para magkaroon ng malusog na stag. Okay, Jumar, basically, management issues yung mga concern mo. Malusog na stag mula sisiw hanggang sa sila ay may tali. Natural, kailangan maganda ang brooding management mo. Para sa brooding pa lang, hindi sila magkakasakit. Tama ka, bigyan mo sila ng mga vitamins during brooding. Ngayon, pagkatapos ng brooding, mag-isang buwan na yan, huwag mong kalimutang magpurga laban sa roundworm. Kaya nga, nandyan yung bastonero. Pag sila ay nasa range, bigyan mo na sila ng panlaban sa tapeworm. Andyan na yung astig. Pag bata pa, pwedeng kalahating tableta. Pag malaki na, pwedeng buong tableta. Meron din ng East Asia Vet dyan, yung tinatawag nilang Hintel Plus na powder na inahalo pag marami kang manok na nasa range. Tandaan mo, napaka-importante ang pagpurga buwan-buwan dahil yung life cycle ng bulate
roundworm man yan o tapeworm, karaniwan ay isang buwan. Kaya dapat buwan-buwan magpurga ka. Dahil kung minsan, yung mga roundworm na yan at mga tapeworm na yan, sila ang nagiging dahilan para bumaba ang resistensya ng manok at magkaroon ng sipon habang sila ay nasa range. Kung minsan nagmamigrate yung itlog ng roundworm, napupunta doon sa lungs o sa air sacs, yan ang nagiging dahilan para sila ay magkaroon ng sipon. Kung minsan naman, yung tapeworm, yung itlog nun, magmamigrate yan, pupunta sa respiratory system, yan ang magiging dahilan para magkaroon din ng sipon. Habang sila ay nasa range, huwag mo rin kalimutan magbigay ng mga vitamins. Gaya ngayon, mainit ang panahon. Yung mga Exelite, yung mga Progency, lahat yan ay supportive para lumakas ang kanilang resistensya. Yung lugar mo, halimbawa, may history ka ng malaria. Huwag mong kalimutan magbigay ng Ornistat. Halimbawa, sa isang buwan, every 14th, 15th of the month, magbigay ka ng Ornistat. 30, 31, or 29, 30, magbigay ka ulit ng Ornistat. So every 2 weeks yung preventive mo para huwag magtuloy yung life cycle ng avian malaria at hindi magkaroon ng clinical signs ang mga manok mo. Tungkol sa mga antibiotics, yan ay ginagamit pag nagkaroon na ng simptomas. Karaniwan sa range, ginagamit natin ay ambroxetil. Ngayon, kung yung farm mo ay may history ng respiratory signs, pwede kang mag-flushing din ng antibiotics once a month para ibaba mo yung level ng microorganisms doon sa loob ng katawan ng manok. Yung principle ng flushing, tignan mo doon sa mga thumbnail ng EDL Digital Technology, nandun lahat ang mga detalye tungkol dito. Mga kaibigan, napakaraming issues ang nasa social media natin tungkol sa kalusugan ng ating mga manok. Alam natin lahat na sa performance ng ating mga manok, pambreeding man o panlawan, health is always number one.